Sa unang tingin, parang simpleng kwento lang ito ng lakas ng militar. Pero kapag tiningnan mo ng mabuti, may mas malalim na ibig sabihin kung bakit binibigyang diin ang ganitong asset. Ang RQ-180 ay hindi lang basta drone. Ito ay simbolo ng bagong uri ng digmaan kung saan ang impormasyon ang pinakamahalaga. Hindi na lang tungkol sa dami ng barko o eroplano, kundi kung sino ang mas nakakaalam, mas maaga at mas tahimik. Kung totoo na ginagamit ito sa operasyon laban sa Iran, ang pinakaimportante doon ay hindi ang pag-atake, kundi ang kakayahang makita ang galaw ng kalaban nang hindi napapansin. Ito ang nagbibigay ng advantage sa United States dahil kapag alam mo kung nasaan ang target, kung kailan gagalaw at kung paano ito protektado, mas nagiging madali ang bawat susunod na hakbang. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Kung babalikan natin ang history, nung na-retire ang Lockheed SR-71 Blackbird, nawala sa US ang kakayahang pumasok sa heavily defended airspace ng walang kapalit at iyon ang malaking gap sa intelligence capability. Ang RQ-180 ang sinasabing sagot sa problemang iyon. Isang platform na kayang pumasok ng hindi napapansin, manatili sa ere ng matagal at magbigay ng real-time intelligence. At dito nagiging interesante ang timing. Kung lumalabas na ngayon ang mga larawan o ebidensya nito, hindi lang ito simpleng leak. Madalas ang ganitong klaseng exposure ay may kasamang mensahe. Isang paraan para ipakita sa kalaban na may kakayahan kang hindi nila kayang makita o pigilan. Hindi ito direktang pananakot pero malinaw ang signal. Alam namin kung nasaan kayo. At kapag ganito ang sitwasyon, nagbabago ang buong dynamics ng laban. Dahil kahit hindi pa nagpapaputok, ang side na may mas advanced na intelligence ang kadalasang may control sa susunod na mangyayari. Dito makikita kung gaano kaiba ang level ng teknolohiya na pinag-uusapan. Ang Northrop Grumman ang may hawak ng proyektong ito matapos nilang talunin ng Boeing at Lockheed Martin. Hindi ito ordinaryong development. Ito ay proyekto na halos nakatago sa pinakalihim na bahagi ng military budget. Kaya kahit ang pangalan na RQ-180, hindi pa ito opisyal na kinikilala. Halos lahat ng alam natin tungkol dito ay galing sa leaks, mga pagsusuri ng eksperto, at mga piraso ng impormasyong pinagdugtong-dugtong. Pero kahit ganun, may ilang bagay na malinaw. Pinaniniwala ang unang lumipad ito noong August 2010. At sa mga sumunod na taon, unti-unti itong pumasok sa operational use. May mga indikasyon pa nga na ginagamit na ito bago pa mag-2020. Ibig sabihin matagal na itong umiikot sa likod ng eksena. Hindi lang natin napapansin. At ang isa sa pinaka-interesting dito, ang development nito ay sinasabing ginawa sa mga highly classified locations tulad ng Area 51. Lugar na matagal nang konektado sa mga pinaka-advanced na proyekto ng Amerika. Ngayon bakit mahalaga na unti-unti na itong nakikita ng publiko? Dahil sa ganitong klaseng teknolohiya, hindi ito aksidente na lumabas. Kapag may lumalabas na larawan o ebidensya, madalas may kasamang mensahe iyon. Isang paraan para ipakita na may kakayahan kang hindi kayang tumbasan ng kalaban. At sa modernong digmaan, ang ganitong uri ng advantage ang mas mahalaga kaysa sa simpleng lakas ng armas. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas maraming eroplano, kundi kung sino ang mas nakakaalam, mas nakakakita, at mas nakakagalaw ng hindi napapansin. At kung totoo na operational na ito ng matagal, posibleng matagal na ring may ganitong level ng surveillance capability ang United States nang hindi alam ng karamihan. At iyon ang tunay na pagbabago. Dito nagiging mas malinaw kung paano unti-unting lumalabas sa publiko ang isang napakalihim na proyekto. Noong September 2021, may mga ulat na nakita ang RQ-180 sa himpapawid ng Philippines. Tahimik, halos hindi napapansin, pero sapat para makuha ang atensyon ng mga observer. Sa parehong taon, lumabas din ang isang video mula sa United States Air Force kung saan ginamit ang pangalang White Bat. Hindi ito opisyal na kumpirmasyon, pero malinaw na may gustong ipahiwatig. Isang code name para sa isang bagay na hindi pa handang ilantad ng buo. Mas naging interesting ang lahat noong March 2026. Ayon sa ulat ng On Larissa GR, may aircraft na nag-emergency landing sa Larissa Air Base sa Greece. Una itong napagkamalang B-2 bomber, pero habang dumarami ang larawan at video, unti-unting na-realize ng mga eksperto na iba ito. Isang mas bihira, mas tahimik at mas advanced na sistema. Dito pumasok ang pagsusuri ng mga eksperto sa aviation. Pinag-aralan nila ang bawat frame, ang hugis ng pakpak, ang flight profile,
at ang behavior ng aircraft at halos iisa ang naging conclusion. Ito ay hindi B2, ito ay ang RQ-180. Ang tinawag nilang Lady of Larissa ay naging pinakamalinaw na ebidensya na ang proyektong ito ay hindi na lang teorya. Isa na itong aktwal na ginagamit sa operasyon. At ang mas mahalaga, hindi aksidente ang lokasyon. Ang Greece ay strategic point sa pagitan ng Europe at Middle East. Kung may ongoing operations ang United States sa rehiyon, loob sa lohika na gagamitin nila ang ganitong klaseng platform doon. Kaya mabilis ding nag-connect ang dots ng mga analyst. Kung nasa Mediterranean ito at may operasyon sa Iran, malaki ang posibilidad na ginagamit ito para sa surveillance at intelligence support. At dito lumalabas ang tunay na halaga nito. Hindi ito pang display. Hindi ito para sa direktang labanan. Ito ay mata sa langit, isang system na nagbibigay ng impormasyon na hindi kayang makita ng iba. At sa modernong digmaan, ang may kontrol sa impormasyon, siya ang may kontrol sa susunod na galaw. Dito lalong lumilinaw kung bakit espesyal ang RQ-180. Ayon sa mga analysis tulad ng kay Intel Walrus at mga ulat ng The Warzone, hindi ito simpleng drone lang. Ito ay isang platform na dinisenyo para mangolekta ng impormasyon sa paraang halos hindi napapansin. At kahit walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Pentagon o sa United States Air Forces in Europe, yung mga larawang lumabas ay sapat na para makabuo ng malinaw na larawan kung paano ito gumagana. Sa ilalim ng aircraft may makikitang mga sensor openings na hindi pangkaraniwan. Hindi lang ito simpleng camera. Malaki ang posibilidad na ito ay multi-spectral sensor system. Ibig sabihin, kaya nitong tumingin hindi lang sa visible light, kundi pati sa infrared, thermal at iba pang frequency. Sa ganitong paraan, kaya nitong makita ang galaw ng mga sasakyan, init ng makina o kahit activity sa lupa kahit gabi. At dahil naka-angle ang sensor sa magkabilang side, nagkakaroon ito ng kakayahang mag-observe habang nasa malayo. Hindi nito kailangang direktang lumipad sa ibabaw ng target. Pwede itong manatili sa ligtas na distansya habang tuloy-tuloy na minomonitor ang isang area. Ito yung tinatawag na racetrack pattern. Paikot-ikot ang lipad sa isang zone habang hindi nawawala ang focus sa target. Sa practical na gamit, napakalaking advantage nito sa operasyon laban sa Iran. Dahil hindi lang nito nakikita ang kasalukuyang galaw, kaya rin nitong mag-build ng pattern. Sino ang gumagalaw, kailan at saan papunta. At kapag nakuha mo ang ganitong level ng impormasyon, hindi mo na kailangang manghula. Nagiging mas eksakto ang bawat desisyon. At dito nagiging malinaw ang mas malaking punto. Ang ganitong teknolohiya ay hindi lang tungkol sa surveillance. Ito ay tungkol sa control. Dahil sa modernong digmaan, ang may pinakamaraming impormasyon, siya ang may pinakamalaking kalamangan kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Dito lalong lumalalim ang larawan kung gaano kalakas ang capability ng RQ-180. Hindi lang ito simpleng mata sa langit. Ito ay isang system na kayang pagsamahin ng iba't ibang uri ng impormasyon sa iisang larawan ng battlefield. Ayon sa mga expert, malamang na may kakayahan itong gumamit ng GMTI at SAR. Ang GMTI o Ground Moving Target Indicator ay parang live tracking system. Nakikita nito ang galaw ng mga sasakyan, mga sundalo at kahit maliliit na galaw ng kalaban sa real time. Ibig sabihin, hindi lang isang larawan ang nakukuha mo. Nakikita mo mismo kung paano gumagalaw ang kalaban habang nangyayari ito. Samantala, ang SAR o Synthetic Aperture Radar ang nagbibigay ng detalyadong larawan ng terrain. Kahit gabi, kahit may ulap, kahit masama ang panahon, kaya nitong gumawa ng malinaw na image ng lupa at mga istruktura. Kapag pinagsama ang dalawang ito, nabubuo ang halos kumpletong larawan. Ang SAR ang nagbibigay ng background at ang GMTI ang naglalagay ng movement sa eksena. Resulta, isang live na view ng battlefield na hindi kayang ibigay ng mga lumang sistema. At dito nagiging malaking pagbabago ang ganitong teknolohiya. Dahil sa operasyon laban sa Iran, hindi lang mahalaga kung nasaan ang target. Mas mahalaga kung paano ito gumagalaw, kung saan ito pupunta, at kung kailan ito vulnerable. At yun ang eksaktong kayang ibigay ng ganitong kombinasyon ng sensors. May isa pang mahalagang detalye. Napansin ng mga analyst na ang sensors ng RQ-180 ay halos kapareho ng ginamit sa Scaled Composites Proteus, isang experimental aircraft na matagal nang ginagamit bilang test platform para sa advanced systems. At dahil ang Proteus ay konektado rin sa Northrop Grumman, madaling makita ang development path. Una, tinetest ang teknolohiya sa experimental platform. Pagkatapos ililipat ito sa mas advanced at operational system tulad ng RQ-180. Ibig sabihin, hindi ito biglaang imbento.
Resulta ito ng mahabang proseso ng testing at pag-ayos. At dito lumalabas ang mas malaking ideya. Ang tunay na lakas ng modernong military ay hindi lang sa armas, kundi sa integration ng impormasyon. Kapag kaya mong pagsamahin ng data mula sa iba't ibang sensors at gawing malinaw na larawan ng sitwasyon, nagkakaroon ka ng advantage na halos imposible ng habulin. At sa ganitong setup, kahit hindi pa nagsisimula ang laban, may lamang ka na agad. Dito mas malinaw kung gaano kakomplikado ang design ng RQ-180. Hindi lang ito simpleng aircraft na may sensors. Isa itong system kung saan bawat detalye ay may gamit. Yung umbok sa ilalim ng katawan, malamang doon ang pangunahing radar. Pwedeng umiikot ito o may sakop sa magkabilang side, kaya tuloy-tuloy ang pag-scan kahit saan ang lipad. Ibig sabihin, hindi nawawala ang awareness kahit gumagalaw o lumalayo sa target. Bukod pa doon, may espasyo ito para sa iba pang kagamitan, electronic systems, surveillance at communication antennas. Sa madaling salita, hindi lang ito tagamasid. Kaya nitong mangolekta ng data, makialam sa signal ng kalaban at makipag-ugnayan sa ibang units sa lupa, dagat at himpapawid. Kapag pinagsama-sama, nagiging sentro ito ng impormasyon sa isang operasyon. Makikita rin sa design ang laki ng pakpak at ayos ng landing gear. Hindi ito basta-basta. Ginawa ito para makadala ng mas mabigat na kagamitan at manatiling stable sa ere. Ibig sabihin kaya nitong lumipad ng matagal habang may dalang maraming system. May isa pang maliit pero mahalagang detalye, ang FOD deflector sa harap ng gulong. Mukhang simple pero mahalaga ito sa stealth. Ang aircraft na ito ay may espesyal na coating na tumutulong umiwas sa radar. Kapag nasira kahit kaunti, bumababa ang bisa nito. Dahil mababa ang lipad kapag nasa runway, mas madaling tamaan ng maliliit na debris. Dito pumapasok ang FOD deflector, proteksyon laban sa maliit na damage na pwedeng magdulot ng malaking epekto. Sa kabuuan, hindi lang ito simpleng drone. Ito ay resulta ng maingat na design hanggang sa pinakamaliit na detalye. Dahil dito nagiging posible ang aircraft na hindi lang nakakakita ng kalaban, kundi nakakakilos ng halos hindi napapansin. Dito makikita na kahit ang maliliit na detalye sa RQ-180 ay may malaking papel sa kabuuang performance nito. Yung trailing link or trailing arm sa nose gear, hindi lang simpleng dagdag na bahagi. Ito ay para ma-absorb ang impact sa landing. At dahil napakamahal at sensitibo ng ganitong aircraft, kahit maliit na damage ay kailangang iwasan. Kaya bawat design choice nakatuon sa pagpapanatili ng kondisyon ng aircraft sa pinakamataas na level. Makikita rin na ang nose gear ay may dalawang gulong, katulad ng sa B-21 Raider, habang ang main landing gear naman ay kahawig ng ginagamit sa F-15 Eagle. Hindi ito coincidence. Karaniwang practice sa aerospace na gamitin ng subok na components para masigurong reliable ang system. Kung napatunayan na sa maraming taon, mas praktikal itong gamitin kaysa gumawa ng bagong design mula sa simula. At dito nagbibigay ng clue ang landing gear tungkol sa bigat ng aircraft. Kung base sa F-15 class, posibleng nasa mataas na range din ang maximum takeoff weight nito. Pero mahalagang tandaan, hindi ito bomber. Hindi ito dinisenyo para magdala ng missiles o bombs. Ang tunay nitong lakas ay endurance at range. Mas magaan, mas matagal sa ere, mas malayo ang mararating. At doon nagiging malinaw ang priority ng design. Hindi brute force kundi long duration surveillance. Ayon sa mga estimate, kaya nitong umabot ng humigit kumulang 14,000 miles na range, manatili sa ere ng hanggang 24 hours at lumipad sa taas na nasa 60,000 feet. Ibig sabihin, kaya nitong bantayan ang malawak na area ng tuloy-tuloy, halos hindi napapansin. At hindi kailangang bumalik agad sa base. Sa ganitong setup, nagiging posible ang isang uri ng operasyon na halos permanenteng may mata sa langit. At yun ang nagbibigay ng napakalaking advantage sa modernong digmaan. Makikita sa mga larawan mula Greece na ang RQ-180 ay may pamilyar pero mas pinong-anyo kumpara sa mga naunang nakita. Ang disenyo nito ay kahawig ng B-21 Raider at B-2 Spirit, isang flying wing na halos walang matutulis na bahagi, malinis, makinis at ginawa para hindi madaling madetect. Ibig sabihin nito, hindi lang ito basta drone. Isa itong platform na kayang manatili sa napakataas na altitude habang tuloy-tuloy na nagmamasid. At dito nagiging kritikal ang tanong, ano nga ba ang papel nito sa Iran? Walang official na kumpirmasyon pero base sa mga capability nito, malinaw kung saan ito pinaka-useful. Ang Iran ay gumagamit ng mobile missile launchers, mga system na kayang magtago bilang ordinaryong truck, lumipat ng lokasyon at umatake ng biglaan. Ito ang isa sa pinakadelikadong bahagi ng kanilang kagamitan.
dahil hindi sila nakatigil na target, hindi sila madaling hanapin. Dito pumapasok ang halaga ng RQ-180. Isipin mo, isang halos hindi nakikitang aircraft lumilipad sa napakataas, 24 hours kayang manatili sa ere at tuloy-tuloy na nag-i-scan gamit ang advanced radar. Hindi nito kailangang lumapit, hindi nito kailangang magpakita, pero nakikita nito ang galaw sa ibaba. Kahit gumalaw ang launcher, kahit magtago, kahit magpalit ng pwesto, nahuhuli pa rin sa surveillance. At kapag may ganitong klaseng intelligence, nagiging mas precise ang susunod na hakbang. Airstrikes, missile strikes, targeted operations, hindi nahulaan, hindi nabulag. Ito ang tunay na halaga ng ganitong sistema, hindi sa lakas ng pag-atake, kundi sa kakayahang makita muna bago umatake. At sa modernong labanan, iyon ang mas mapanganib. Hindi tulad ng ibang surveillance drones na limitado ang oras sa ere o madaling madetect, ang RQ-180 ay nasa ibang level. Kaya nitong lumipad ng mas mataas, mas tahimik at mas mahirap matukoy kumpara sa kahit anong aircraft na ginagamit sa parehong role. Ibig sabihin, habang ang ibang drone ay kailangang umatras o nanganganib na ma-shootdown, ang RQ-180 ay kayang manatili sa loob mismo ng denied airspace nang halos walang risk na makita. At dito nagbabago ang laro. Dahil ang tunay na lakas nito ay hindi lang sa pagtingin, kundi sa tuloy-tuloy na presensya, 24/7 na mata sa langit. Habang ang target ay gumagalaw sa lupa, may isang system sa itaas na hindi nawawala. Pero hindi lang iyon. Ayon sa mga military analysts, posible ring kayang gawin ng RQ-180 ang mas advanced na roles. Electronic intelligence, pagkuha ng signal data mula sa radar, communications at military systems. Electronic warfare, pag-interfere o pag-jam ng kalaban na communication. At posibleng maging airborne relay, isang flying data hub na nagkokonekta ng iba't ibang assets tulad ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II. Ibig sabihin hindi lang ito observer, isa itong central node sa buong battlefield network. Lahat ng nakikita nito na ipapasa agad sa ibang units. Real time, walang delay. At kapag ganito na ang sistema, ang warfare hindi na lang tungkol sa lakas, kundi sa bilis ng impormasyon. Kung sino ang mas mabilis makakita, siya ang may control. Kung sino ang may mas malinaw na picture ng battlefield, siya ang may advantage kahit hindi pa nagpapaputok. At dito pumapasok ang tunay na significance ng RQ-180. Hindi lang ito bagong drone. Ito ang simbolo ng shift mula sa traditional warfare papunta sa intelligence-driven warfare. Kung saan ang pinakamapanganib na sandata ay hindi bomba, kundi impormasyon. At kung dito pa natin palalawakin ang usapan, may isa pang mahalagang direksyon na dapat tingnan. Ang epekto ng ganitong teknolohiya sa pag-iisip ng kalaban. Dahil kapag alam ng isang bansa na may system sa itaas na kayang makita ang galaw nila anumang oras, nagbabago ang paraan nila ng pagkilos. Ayon sa mga military analysis, hindi lang pisikal na presensya ang epekto ng surveillance. May psychological effect din ito. Kapag hindi ka sigurado kung kailan ka nakikita, mas nagiging maingat ka, mas mabagal ang galaw, mas limitado ang opsyon. At sa ganitong paraan, kahit walang direktang pag-atake, nagkakaroon na agad ng kontrol sa sitwasyon. Ngayon isipin natin ang epekto nito sa Iran. Kung may ganitong level ng surveillance sa himpapawid, hindi na sapat ang simpleng pagtatago. Hindi na sapat ang paglipat ng pwesto. Kailangan mas komplikado ang galaw, mas unpredictable, at mas mahirap i-coordinate. At kapag mas nagiging komplikado ang galaw, mas mataas ang chance ng pagkakamali. At sa digmaan, ang maliit na pagkakamali pwedeng magdulot ng malaking epekto. Ngayon may isa pang angle. Ang epekto nito sa bilis ng desisyon. Dahil kung real-time ang impormasyon, mas mabilis ang reaksyon. Ayon sa ilang ulat, ang ganitong klaseng system ay kayang magbigay ng data na diretso sa command units. Ibig sabihin, mula sa observation hanggang sa aksyon, mas maikli ang pagitan. At kapag mas maikli ang pagitan, mas nagiging precise ang bawat galaw. Hindi na kailangan ng matagal na paghihintay. Hindi na kailangan ng guesswork. Lahat ay base sa aktual na nangyayari. Ngayon may isa pang layer na mas tahimik. Ang epekto nito sa coordination. Sa modernong operasyon, hindi lang isang unit ang gumagalaw. May aircraft, may navy, may ground forces at lahat ng ito kailangan magtulungan. At dito pumapasok ang halaga ng isang central system tulad ng RQ-180. Ayon sa mga eksperto, kapag may isang platform na kayang mag-share ng impormasyon sa lahat ng units, nagiging mas coordinated ang buong operasyon. Parang iisang system ang gumagalaw, kahit iba-iba ang bahagi. At sa ganitong setup, mas nababawasan ang delay,
mas nababawasan ng error, at mas tumataas ang efficiency. Ngayon isipin natin ang mas malawak na epekto nito. Kung ang ganitong klaseng teknolohiya ay patuloy na gagamitin, posibleng magbago ang standard ng military operations. Hindi na sapat ang lakas, hindi na sapat ang dami. Kailangan may ganitong level ng impormasyon, at kapag wala ka nito, kahit gaano ka kalakas, may disadvantage ka pa rin. Ngayon may isa pang perspektibo, ang epekto nito sa development ng ibang bansa. Kapag nakita ng ibang bansa ang ganitong capability, natural na susubukan din nilang habulin ito. Ayon sa ilang ulat, maraming bansa ang nag-i-invest na sa stealth drones at advanced sensors. Hindi dahil gusto nilang umatake, kundi dahil ayaw nilang maiwan. At dito nagsisimula ang bagong uri ng competition. Hindi na lang arms race, kundi information race. Kung sino ang mas may access sa impormasyon, siya ang may advantage. Ngayon kung titingnan natin ang long-term effect, posibleng mas dumami ang ganitong klaseng system sa hinaharap. Mas maraming bansa ang magkakaroon ng mata sa langit. Mas maraming lugar ang magiging monitored. At mas kaunti ang bahagi ng mundo na tunay na hindi nakikita. Sa isang banda, nagbibigay ito ng stability dahil mas mahirap gumawa ng biglaang galaw na hindi napapansin. Pero sa kabilang banda, may bagong risk din. Dahil kapag lahat ay may kakayahang makakita, mas nagiging sensitive ang bawat galaw. Mas maliit na pagkakamali, mas mabilis mapapansin, at mas mabilis ding magdulot ng reaksyon. Ngayon may isa pang mahalagang tanong. Paano kung pareho ng may ganitong capability ang magkabilang side? Kapag nangyari iyon, ang laban ay hindi na kung sino ang nakakakita, kundi kung sino ang mas marunong gumamit ng nakikita. Kung sino ang mas marunong magtago kahit may surveillance. Kung sino ang mas marunong magpakita ng maling galaw para iligaw ang kalaban. At dito pumapasok ang mas advanced na strategy. Hindi lang pagtatago, kundi deception, paglikha ng maling signal, pagpapakita ng galaw na hindi tunay. At sa ganitong setup, nagiging mas komplikado ang laban, hindi lang pisikal, kundi mental. Ngayon sa huli, bumabalik tayo sa isang simpleng punto. Ang ganitong teknolohiya, hindi lang nagpapalakas sa isang bansa, binabago nito ang buong paraan ng pag-iisip sa digmaan, mula sa sino ang mas malakas, papunta sa sino ang mas nakakaalam. At sa mundong iyon, ang pinakamapanganib na kalamangan ay hindi nakikita, pero nararamdaman sa bawat galaw ng kalaban. At kung dito pa natin itutuloy, may isa pang direksyon na unti-unting nagiging malinaw. Ang epekto nito sa paraan ng pagtatago ng impormasyon. Dati, sapat na ang magtago, mag-camouflage, magtago sa ilalim ng lupa o lumipat ng lokasyon. Pero ngayon, hindi na ganoon kasimple. Ayon sa ilang analysis, kahit hindi ka nakikita ng mata, pwede ka pa ring mabasa sa ibang paraan. Init, galaw, signal. Lahat ng ito, kayang makita ng modernong system. Ibig sabihin, nagbabago ang konsepto ng tago. Hindi na sapat ang hindi makita. Kailangan, hindi rin mabasa. At dito nagiging mas komplikado ang depensa. Ngayon isipin natin ang epekto nito sa strategy. Kung mas mahirap magtago, kailangan mas matalino ang galaw. Mas unpredictable, mas hindi pattern-based. Dahil kapag may pattern, madali itong makita. At kapag nakita ang pattern, mas madali kang hulaan. At kapag nahulaan ka, mas madali kang targetin. Ngayon may isa pang angle, ang epekto nito sa training. Ayon sa ilang ulat, unti-unting nagbabago ang paraan ng paghahanda ng mga unit. Hindi na lang physical training, hindi na lang armas, kundi pag-intindi sa data, pagbasa ng galaw, at pag-iwas na makita ng system. Ibig sabihin, ang bagong skill ay hindi lang lakas, kundi pag-iisip. Ngayon pag-usapan natin ang hinaharap. Kung magpapatuloy ang ganitong trend, mas magiging mahirap ang biglaang aksyon, mas magiging mahirap ang sorpresa. At sa ganitong setup, magbabago ang kahulugan ng advantage. Hindi na lang kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang mas marunong umiwas sa detection. At kung parehong side ay may ganitong kakayahan, ang laban ay hindi na tungkol sa visibility, kundi sa deception, paglikha ng maling galaw, pagpapakita ng hindi tunay, at pagkalito sa kalaban. At sa huli, ang tunay na kalamangan ay hindi lang sa kung ano ang kaya mong gawin, kundi sa kung ano ang kaya mong itago kahit may nakatingin.